Yun o, magandang araw po mga katongs. At ayan, so tanghali na nga po. At ito, patuloy ko kami sa pagtatrabaho dito. At ngayon, ayan, yung tinudlingan ko ng isang araw, inuulit ko ulit. Bali dun yung nobili ko. So ito, bali maluwang na yung magiging pagitan ng tudling ng palaya. Ito, tsaka yun. Tapos dito, tatanim tayo ng kamatis. Siyempre unahin natin muna yung itanim ng kamatis habang naghihintay tayo ng buto ng palaya. So bukas darating na rin yung punla natin kamatis. Ngayon 29 nga po ngayon. So siyempre mag-i-advance natin yung kamatis bago tayo magtanim ng palaya. Kailangan namumulaklak na yung kamatis natin, kasalukuyan tumutubo, gumagapang yung ampalaya para at least hindi siya masisilong. So itong diskarte na ito turo ni Tito Cesar. Yan, shoutout sa inyo Tito Cesar. So ayan nga, titingnan ko kung ano ang plano ko sana, pero pwede lagyan na natin plastic mulch yan para siyempre para sa susunod pwede na natin dito naman itanim yung ampalaya sa isang tudling. So ayan, ang lalagyan natin plastic mulch dito by 3 feet kasi medyo malapad yung ginawa kong ganito. At kabilaan din yung kamatis na yan. Sila Greg naglalagay na ng plastic mask dito. So nilalagyan lang nila ng inaayos lang nila yung mga tudling. Si Bato ayan nagpapatubig dito sa may plastic mulch para at least babasahin muna natin bago natin taniman, para kumbaga malusaw yung pataba at saka yung humic acid. Papalipasin lang natin ng 3 araw bago natin taniman. Hi vlog. Si Tagno. Shoutout sa class ko dyan, pahinga ka lang. Tagno. Makaka-copyright. Yan, ano ginagawa mo yan? Yan. Ano ginagawa mo yan? Paano yan niya? Paano yan niya? Yung nga yan, sample nga yan. Ang galing naman ni Kuya. Sira ulo talaga. Walang
ka ba, bata? Zero. Okay, ayan nga po mga katongs, naglalagay na sila ng plastic dito sa ibabalag natin. So plastic mulch po ang sukat niyan ay 2 sa ampalaya, pero dito 3 lagay natin dito, 3 kasi kabilaan din yung kamatis. Tapos ayan si Bato, patuloy pa rin ang patubig niya dito, binabasanan niya yung pagtataniman natin. Then mamaya pag lamig, lilipat ko na doon sa sili yung pinatabaan nung isang kahapon, eh pwede na natin patubigan para mabanlawan. So konti na lang, ilan ikot na lang din ako rito dahil yung pagitan na lang ang dinodoble ko. Patay, tubig, abaw na!
Okay mga katongs, matapos nga po magpahinga, ayan, patubig naman tayo. Ginhawang patubigan to ngayon, oh. Ang laking ginhawa. So tulad yan, nakatutok lang po doon sa bungad, diretsuhan na po yun, bumababa. So hinaharangan ko lang para mabasa muna yung puno, para masumipsip ng konti yung gitna. Yung ibang hindi nababasa, ayan, dinidiligan ko. Binabasa natin ng bagya para, kasi pinatabaan ng kahapon to. So napatabaan namin dito kahapon halos kalahati, kaya kailangan natin patubigan para at least mahugasan yung puno. Ayan, o, yung iba inaabot na yun ng tubig yung puno nyan. Tapos gagawin ko yan, bubuksan ko na rin ito pababa. So hindi ko na iniintay na mapuno lahat. Ginagawa ko yan, basta napuno yung kalahati, ililipat ko na yung tubig, tapos pauuhuin ko na lang dun yung pondo. Napakaginhawa kong magpatubig ngayon. Dati pala kada tinututukan namin ng hose. Ngayon ayan, oh. Ang obligadong tutukan namin dyan, yung dulo ng mga katongs. Pero titignan natin kung baka bumaba na rin dun yun. Kasi nga nagpatubig tayo, dun nagsimula, hanggang dito lang eh. So titignan natin. Bukas darating punla natin panghulip at saka pang tagpos dun sa kabila. Ayan, kaganda na nga po nung mga nabuhay, oh. Berde na, kapit na po yan. So yan, dito lang sa gawin nito maraming namatay. Tapos may dito halos pailan-ilan na lang. Yan nga po gawa ng bakterya. So yung mga katongs na maluwang na rin yung lagyan nila ng plastic. Dati kasi mga katongs, nagduduktong pa ako ng hose dito sa gawing gitna para lang matubigan yung gawi rito. Ngayon ayan, ginhawa, laking ginhawa. Mainam talaga yung malaki tudling natin eh. Walang tatakasan ng tubig. Walang tatakasan yung tubig kahit na mataas dito, bababa kasi mataas yung harang niya. Ayan, pasensya na kayo sa natin. Maghapon ako nagmakina rito dahil ako lang ang nagtutudling, hindi pwedeng pagkatiwala kay Greg at saka kay Juan, hindi sanay eh. So pinagtsagaan ko, ayan, kahapon nagtudling ako, tinudlingan ko to isang ikot lang, tapos sinabugan ko kanina ng dupos at saka humic acid. Ako rin nagsabog. Pagkayari ko magsabog, ayun, nagsimula na akong mag-ulit-ulit ng isang ikot sa tudling. So ayan, maghapon tayo nagmamakina, tapos kayari pahinga lang ako din, patubig. Si Bato ayun, nabasa naman yung kalahati ng tataniman. Bukas umaga
yung matitira nito pagtutulungan muna namin ni Batong tutukan pa dalawa, electric motor at saka yung water pump. Pagka kasi sa maga kailangan matubigan na itong pinatabaan kanina. Tuyo na kasi nandun, mabilis matuyo lupa rito compare dito. Ito kasi medyo mababa. Ngayon pagka nayari namin patubigan to bukas, didiretso niya yung binabasa niya doon. Tapos sila Greg patuloy sa pagpa-plastic. Ano yan? Kape. Kape? Mainit. Ilagay mo dyan ako. Sige, iwanan mo dyan. Si bunso ko. Hanggang doon sa may house na yun. Yun kasi natapos namin kahapon. Ay, hanggang tumba. Oo, doon nga. Pagka nangyari ko yun, bukas naman. So yung gawi kasi na yun, doon kanina, yun ang pinataba nila Greg. Nagpataba pa kasi sila Greg kanina maga, bago sila naglagay ng plastic. Okay, ayan. Alas 7 na pala. So last na muna tong tudling na to. At bukas naman. Sakit mapa ako. Patay ko. Natubigan naman natin lahat. Nabasa naman natin lahat yung napatabang kahapon. Then bukas maaga ko na lang patutupan na rin yung water pump tsaka to. Bago sumikat yung araw, tuyo na yung lupa, tuyo na din yung ano, kasi mahirap pag nagpatubig tayo, may pondo yung papupondohan yung ano, yung tudling na tubig. So mamala. Konting basa pa rito. Ay, patay mo na. Patay mo na. Patay. Patay mo na.